nahulog ang pangalang Marcos sa politika makalipas ang mahigit isang dekada matapos ang EDSA Revolution sa pamamagitan ni Bongbong Marcos. Nahalal bilang congressman ng Ilocos Norte si Bongbong noong taong 1992 at kinalaunay naging gobernador naman sa loob ng 3 termino mula taong 1998 hanggang taong 2007. Alam mo, galit sa amin yung kalaban namin sa politika eh. Yung taong bayan, hindi galit sa amin. Alam ko eh, bakit ko alam? Dahil umikot ako ng Pilipinas pag-uwi ko eh. Pumunta ako sa Ilocos Norte, umikot ako sa lahat para malaman ko talaga. Eh, hindi na wala naman. Nakangiti lahat ng kasalubong ko eh. Kundi, except yung mga kalaban talaga namin sa politika. You were confident mananalo kayo sa unang takbo niyo? Oo, I was quite confident because sinigurado ko, isipin mo kung natalo ko. Di tapos na kami. Tapos na kami pamilya ko. Is that let it not be a joke? It's becoming a fiesta of jokes now. And Ang dating First Lady naman na si Imelda, naging congresswoman ng Leyte taong 1995. Taong 2007, ang anak ni Elizabeth Marcos Quezon na si Michael Marcos Quezon ang pumalit kay Bongbong sa pwesto. New government listens. Pagkatapos, ang panganay na kapatid ni Bongbong naman na si Aimee ang nahalal sa pagkagobernador noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Nakaupo rin bilang congresswoman ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte si Imelda ngayon. I have a very definite idea that there is an anti-dynasty system. It's called an election. And if hindi ka naihalal ng tao, then hindi ka naihalal ng tao. But if you somehow get voted in, then it is your duty to take it seriously. So I don't know how other big political families think or operate. But in my family, that's how we operate. If we are given the chance to serve, we will serve, we will do everything, we will papakamatay kami para makatulong. Eh yan lang naman ang buhay namin eh. Ang disadvantage na Marcos muli ang nag-rule sa Ilocos region ay para bang sinasabi natin sa Pilipinas at sa buong mundo na wala nang may ibang kakayanan at karapatan na mamuno maliban sa iilang pamilya lang. Nakakalungkot ito at palagay ko ito ay disbentahe ng ating politika. Isa sa mga pinakamayayamang politiko sa bansa ang pamilya Marcos. Sa ngayon, pangalawa sa pinakamayaman sa Kongreso si Imelda Marcos na may 932.8 million pesos ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Si Senador Bongbong naman, ikatlong pinakamayaman sa Senado na may net worth na halagang mahigit sa 364 million pesos. Hindi kaila sa mga Marcos na maraming tanong hinggil sa kanilang yaman. Noong 2003, nagdesisyon ng Korte Suprema na kung susumahin na naging lehitimong sweldo ng mga Marcos sa pagsilbi sa gobyerno mula 1966 hanggang 1986, ang kabuoang yaman nila ay aabot lamang sa 2.3 million pesos. Kamakailan lamang, nagdesisyon ng Korte Suprema na ibalik bilang akusado ang mga anak ni Marcos sa ilang mga kasong kinasangkutan ni Imelda at Ferdinand. May mga politiko ngayon about Salin, the Salin, game mo kayo dyan? Yung salin naman namin is nakukuha naman nila yung salin. Paper sa bank accounts. Yeah, they will. If they need, yeah, yan ang pinag-uusapan ngayon. But it's not clear whether or not it's allowed. But even then, I mean, you have to remember, lahat yan, 26 years namin dinadaanan yan. Dinaanan ni CJ Corona ng 5 buwan. 26 na taon na kaming ini-inspeksyon, sinasabi kung ano-ano. So, this is nothing new to us. si Senador Bongbong Marcos ang nag-iisang anak na lalaki ni Ferdinand at Imelda Marcos. Kaya naman naging sentro siya ng atensyon ng kanyang pamilya at ng publiko. Lumaki siya sa yaman at pinaaral sa mamahaling eskwelahan sa labas ng bansa. At lahat ito nang dahil sa pangalang kanyang dinadala. Having been elected and proclaimed as President of the Philippines, do hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill the duties of President
taon pa lang si Bongbong nang maluklok sa pagkapangulo ng bansa ang kanyang ama noong 1965. 9 na taon pa lang noon si Aimee at 4 na taon naman ang kanilang bunsong si Irene. The first night we spent was New Year's. New Year's Eve. So doon sa party sa baba, kasama kami hanggang 12. Pag 12, pinakit na kami, matulog na kayo. Sige, di, nakatago kami, kaming tatlo, nag-uusap-usap. Biglang may pumasok. Tapos nagtanong lang, yun, yung sinabi, meron kayong kailangan, do you want something to eat or to drink? Di sabi namin, kahit ano, pwede. Sabi, kahit ano. Meron ba yung fried chicken? Pwede, fried chicken, pwede. Sige, sure enough, 20 minutes later, may dala-dalang fried. Sabi, okay dito. Kahit anong hingin natin, bibigay. Hingi ka ng ice cream. May ice cream ba? Meron. Alauna ng umano, kumakain kami ng ice cream. So, that was yun ang introduction namin sa palasyo. Lumaki sa karangyaan at magarbong estilo ng pamumuhay sina Bongbong Marcos at ang kanyang mga kapatid. Kung minsan, hihilain ako ng fan, sabi niya, mag-gym tayo. Mag-gym kami. So, kung minsan, pag medyo nakalibre siya, skiing. We would go to Sierra Lakes, or we would ski in Paway, sa Ilocos, o kung sa Leyte, whatever. So, skiing. Kasi gusto niya laging active. Kung minsan, pag biglaan, papasok niya sa kwarto ko, sabi niya, what are you doing? Sabi niya, I just have these things to do. Diyan titignan niya, sige, let's watch a movie. Nandun kami ng sine doon sa palasyo. Yung buhay namin, kitang-kita mo naman na pagkasama mo yung mga kaklase mo, hindi ganun sila mamuhay. Iba yung wala silang security, iba yung buhay nila. So, nare-realize mo, medyo weird yata itong buhay namin, hindi kagaya ng mga ibang tao. September 13, 1957, nang isilang si Bongbong. Ang kanyang palayaw galing daw sa itinawag sa kanyang ama noong leader pa ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Anong ugali niya ang nakuha ninyo tingin niya? Ugali. Siguro study habits. Basa ng basa. Aral ng aral. Kailangan mag-isip ng malalim. Yan ang mga leksyon niya sa akin. Huwag kang matatakot na nag-iisa. I remember him saying, if you do not enjoy your own company, how do you expect other people to? Oo nga. So, a large part of my life I've spent alone. And I don't mind it. I don't mind it. Matapos mag-aral ng elementarya sa Lasal Green Hills, pinadala si Bongbong Marcos sa Worth School, isang boarding school sa Inglaterra. You get into the usual things that ipag-away ka sa isa, o nagdadaldal ka habang study period, just nothing. Nung panahon niya, pinapalo pa kami. Pinapalo pa kami nung pare. Pagka sinabi, you go and see the housemaster, papaluin ka nun. So marami mo ba kayong pala? Marami rin. Sa pagkakatok ko doon sa Marcos, you again? Sasabihin sa, yes sir, I'm sorry, but this time is because ganyan. Oh God, you know the procedure. Hahawakan mo yan, papaluin ka nung, usually, may pamalo talaga silang pasadya na pamalo. Normal na estudyante raw noon ang batang Bongbong. Hindi raw napag-uusapan sa kanyang eskwelahan ang estado ng kanyang buhay noon. You know, for a 12-year-old, 13-year-old, these things don't make any difference. And saka you never talk about it. You don't talk about it. Ang tingin sa'yo, ano yung tingin sa'yo?